Hello. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Saglit lang po may nalaglag. Salamat po sa pagkakataon na makapagsalita muli sa inyo pong harapan. At tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Isa hong privilege na ako naman po ay tatatlong taong kasal at iilang taon pa na may anak. Kaya salamat po sa privilege na makapagsalita tungkol po sa magandang paksa about sa steadfast father. So tayo po ay medyo magse-serve lang ako ng text dun sa binigay. Genesis 18:19. Tayo po tumayo munang lahat. So Genesis chapter 18 verse 19. Ito ba ay mahalaga din sa mga bata? Mahalaga ito upang pahalagahan ninyo yung mga tatay. Sa mga batang lalaki naman ay para kayo maging handa din kung may mapapaibig sa inyo isang araw. 18:19. Sa wikang English and sa wikang Tagalog po. Ating basahin muna sa wikang Banyaga, sa English. Ito po'y ang Diyos ang nagsasalita. I-describe niya si Abraham, kung sino si Abraham. Sa verse 19, handa, basa. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord through justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Tagalog, sabagat siya'y aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo muna po ay mag-pray. Heavenly Father, salamat po, ikaw ay aming Ama. Ikaw yung aming Ama sa langit. Salamat na kami na mga tatay din sa lupa ay sa inyo lang po kumokopya ng ano ba yung tamang estilo, tamang ugali bilang isang ama. Panginoon, tunay po na challenging ang maging father. At the same time, naroon po yung privilege na nakikita namin at yung mabigat ding responsibility. Kaya po ngayon pong hapon, kami pong lahat ay tulungan nyo at turuan lalo kami ng mga bata pa sa larangang ito ng pangunguna sa isang pamilya. Dalangin namin na kami iyong patuloy bibigyan ng iyong wisdom mula sa iyong salita upang kung kami po ay papahintulutan nyo pa ay maging ama kami na tulad ninyo na mapagmahal, banal, at tunay po na kami yung gagabayang lahat. Salamat po ng marami. Patawad po sa ating pagkukulang. Purihin ka sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, sitting down. So ngayon pong hapon ay nais ko lang pong tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating topic po ay about steadfast, okay? Steadfast na father. Pero bago po yan, nais ko po munang basahin sa inyo yung isang survey na aking mula po sa University of the Philippines. Tungkol po ito sa statistics ngayon na nangyayari. Yan. About a survey on the effect of lack of father at home. Ito po ay isang survey na ginanap ng University of the Philippines, siguro mga psychology division ito, about sa effect ng pagkawala ng isang ama sa tahanan. Basahin ko po sa inyo yung nilalaman. A survey on the effect of lack of father at home show negative effects such as, tingnan po, ito yung nangyayari. Ayon sa survey nila, more likely to be poor. More likely to be poor. Ang isang family na walang ama, ayon sa survey, ay more likely to be poor. Number 2, become involved in drug and alcohol abuse. Ang mga anak, mas malimit na ma-involve sa drugs and alcohol abuse ang mga bata. Number 3, ayon sa survey, mataas din ang rate ng dropout sa school nang walang mga tatay sa bahay. Totoo ba yan? Itong mabinabanggit ko ito ba inyong nakikitang totoo nga sa nangyayari? Number 4,
suffer from health and emotional problems. So, malaking factor talaga po sa generation today, yung tatawag natin yung kawalan ng father image sa maraming tahanan at siya ay may domino effect sa maraming buhay. Kaya yung tayo po yung may mga tatay na kasama sa pamilya, tayo po yung nagpapasalamat dapat. Amen? Buhay pa ang inyong mga magulang, lalo yung inyong mga father. Lalo tayo magpasalamat sa Panginoon na tayo may ama na makadiyos. Ako po ay pagpapasalamat ko yan. Amen? Kayo po bang mga anak ay thankful na kayo may mga tatay pa? Aha, kahit nasa kapitbahay. Basta tatay ko yun. Okay. Okay, so yan po yan. Ayan po ay ayon sa University of the Philippines. Maging sa PSA, akin chinek din yung effect. 1 out of 3 halos ng mga Filipino youth ay kung hindi wala ang ama, ay wala ang ina. Yun yung mga trend ngayon na nangyayari. So, with that being said, napakalaki po talaga ng role ng ating mga tatay, okay, sa buhay po natin na mga kabataan today. Mahirap talaga pagka hindi ho sanay sa ganare. Hindi ko alam kung paano patatakbuhin. Okay. Sige, tayo magsimula na. So, sabi ni A.W. Pink, isa po itong writer, sabi niya, sa ating pong mga tatay, God has entrusted to the fathers a most solemn charge and yet a most precious privilege. It's not too much to say that in their hands, sa atin, mga fathers, are deposited the hope and the blessing, or else the curse and the plague of next generation. Nung ito binabasa ko yung quotation na yun, ako'y nabigatan. Tingnan po, sabi rito, ipinagtiwala ng Diyos sa ating mga ama ang isang mabigat na mandato, at the same time ay isang napakalaging pribilehiyo. Hindi masyadong magaang sabihin na ito ay sa ating mga kamay ay inihabilin ang pag-asa at pagpapala o sumpa sa susunod na henerasyon. So, ibig sabihin po, napakahalaga ng role ng father sa society. Bagaman nabanggit ni Brother Rainin sa kanyang opening remarks kanina na hindi masyadong napapag-usapan ang mga tatay. Napapansin niyo po ba yon? Ang Pride Month ay isang buwang tinatalakay. Yung kabaklaan, lesbian, gay, yung lahat ng LGBTQIA, 72 genders at saka unicorn at mga lahat na. Isang buwan. Okay? At counting pa. Ang mother, isang araw lang din. Mother's Day. Okay? Ang Pride Month. Hindi nyo ba napapansin? You look at me. Baka tayo ay, yung what we tolerate today will be a mandate tomorrow. Pakinggan nyo po yan ha. Yung ating tinotolerate ngayon, pinababayaan natin today na mga practice tulad niyan. It can be a mandate tomorrow. Ano yung mandate? Mandato na. Huwag ka nang iimik ng ganyan, Brother Henry. Makukulong ka. It is happening. And it will happen here. Kaya yung tayo nag-aalala sa mga mother and father, blessed be God. Kasi dalawa lang naman talaga ang gender. Lalaki at babae lang. Sa isang pamilya, tatay at inay lang. Huwag nating lilutuhin ang ating mga bata ng aking kinakasama yung iyong tito at siya ngayon ng iyong ina na. Ha? Ano daw po? Ang iyong tito ay ang iyong mama. Ha? Yung young age ay pinupulyot ang utak. Kaya sa ating pong mga bata, maliwanag ha, tatay plus nanay equals baby. Okay, pagka tatay plus tatay, katipunan lang yan. Sugod, okay. Okay. Sugod mga kapatid. Ihanda ang tabak. Okay. Ngayon, punta na tayo. Kaya po, very important ang role ng ama. Okay, sa Bible. Ngayon po, yung word na steadfast, kanina, tinatanong niya, ano yung steadfast? Ang alam ko nga din ay breakfast, kaya fasting. When we say steadfast, yan po ay sinilip ko doon sa, pag sabi natin steadfast, firmly fixed in place. Pag sabi steadfast, para yung ngipin na hindi pa uga-uga, steadfast. Parang yung poste na hindi mo kayang ugain, matibay, immovable, not subject to change. Pag sabing steadfast, firm in belief, determination or adherence,
loyal. So pag sabing steadfast, yan po ay yung pagiging matibay ng isang tatay. Sa kanyang synonyms ay constant, dedicated, devoted, devote. So ito po yung mga kahulugan po niyan. So ngayon pong hapon pong ito, medyo ang pag-aaral po natin ay iba-ibang verse sapagkat malawak ang talakaying pang-ama. So ngayon po ay there are areas that the father should be steadfast. Meron pong mga areas sa ating matatagal na mga tatay at sa amin hong mga bago-bago pa laang na nagiging ama at sa mga nangangarap na maging tatay din isang araw at sa mga babae na pipili ng magiging asawa din, ito po yung mga katangian ng lalaki na dapat dito nakafocus kami bilang tatay na dito tayo maging steadfast. Muli, pag sabing steadfast, immovable, loyal, constant, firmly fixed in place. Number 1 po, steadfast father. Be steadfast father in instructing your children. Yan po yung number 1. No, ito yung binabasa ko. Ano nga ba ang gagampanan ng isang tatay? Saan ba dapat tayo matibay, mga ama? Hindi sa barek, tumban na lahat, ako lang ang hindi natutumba. Meron ganyan, stead pa sa barikan, alay, gapang sila lahat. Hindi. Okay. Yun ba yun? No. Ang sabi ng Bible sa atin, at siyempre, bakit Bible? Siyempre, ang Diyos ang naglikha na tayo maging lalaki at maging tatay. Ano po ang sabi ng Biblia sa atin? Deuteronomy chapter 6. Tingnan po yung sabi ng Bible. Deuteronomy chapter 6, 6 to 8. Sabi ng Bible, 6 and 7, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito ay sa iyong puso. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. Tingnan po mga tatay, ang instruction sa atin ng Bible, we are instructed by God to be the instructor of our children. Yan po yan pala. Maling sabihin na, Becky, ikaw na bata ka. Di kiki pinapatid ko sa Sunday school. Kabubulok na yung teacher. Hindi ka natututo. Linggo-linggo na kitang pinadadala sa church. Sala yun. Nung pinabasa ko to, biglang nabigatan ako Bakit? Kung meron talagang dapat magturo kay Amber ng tungkol sa Diyos ay hindi muna mga Sunday school teacher. Ako, bilang tatay muna. Naunawaan po natin yan. Yung pala ganon. Kasi sa Deuteronomy chapter 6, wala pang mga Sunday school class nun. Yang binabasa yan, walang Sabbath class, walang Sunday school class. It is a teaching inside the house. So, ang unang instructor talaga sa family should be the father. Lalo sa atin ng mga tatay. Nakalagay po yan sa Bible, Ephesians chapter 6 verse 4. Nakalagay din po ito sa salita ng ating Panginoon. Kaya, pambihira, pagka ikaw pala tatay, ikaw day teacher. Ephesians 6 verse 4. Ang nanay lang ang principal. Okay. Tama na, okay. Walang sweldo. Okay. Ephesians 6 verse 4. Ang sabi, and fathers, okay, provoke not your children to wrath. Tingnan po, sa ating mga tatay ito nakabigat but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya sa mga seryoso magiging ama isang araw, hindi lang yan pagpaparami ng anak. Makinig. Kayong mga binata. Ito, alam na to ng ibang mga tatay. At ito'y inaaral kong patuloy. Ang sabi ng Biblia, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sinong kinakausap dito? Specifically tayong mga fathers po. At hindi madali ang magturo. Hindi madali ang sumaway. Pero, kita ko, ngaling ako nagkukontrol din Sige ka. Bata pa yon, hindi pa yung dalaga. Okay? So, be steadfast in instructing your children. Anong ituturo? The glorious character of God. Yan yung dapat ituro pala po natin sa ating mga anak. Meron naman tatay nagtuturo, anak, ganarea ang tamang pagtapo ng baraha.
Anak, ganare, para hindi mapaso yung bibig mo pag nakabaligtad yung biha. Hindi yon. We're talking about a godly father. Ano ituturo po natin? Chinik ka po, ano kang ituro sa anak? The glorious characters of God. Bata pa lang, Brother Henry, tuturuan na nun. Kailan mo pa tuturuan yan? Pag dalaga na. Kailan mo tuturuan yan? Pag binata na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay kamangha. No! As early in their young age, turuan na pala yan. Ay, paano pag matanda na? Turuan pa rin yan. Hindi mo nagbagong, hindi ka naging anak, hindi mo na, porque ba't malaki na, hindi mo na anak? Anak pa rin yun. You will still be my child. Ano ituturo po? Glorious character of God. Nakalagay naman niya tayo dyan. Number 2 na ituturo po natin, the requirements of His holy law. Ano yung mga nasusulat sa Bible? Ay, makinig kayo. Shh, makinig. The requirements of His holy law. Yan ay ituturo pala po natin sa ating mga bata. The sinfulness of sin. The wondrous gift of His Son. The fearful doom of the unrepentant. Sa ating pong mga kapwa ko katatay, ito ang ituturo natin sa ating mga anak. Ano ituturo? Ang Diyos ay kamangha-mangha. Meron siyang batas na pinatutupad. Napakasama ng kasalanan. Pero may biyaya ng kaligtasan. Pagka nagsisi ka, magkakasama tayo ng Daddy sa langit. Pag hindi ka nagsisi, you will end up in hell. At ayaw kong mangyari yun sa iyo. Ngayon, anong bulong ng dyablo? Ay parang napakabata namang turuan pa. Alam niyo po, they are too young to understand such things. Pag naririnig nyo sa inyong tainga, that is the devil's argument to stop us from doing our duty. Yung mga topic na yan, mabibigat ang talakayin. At sasabihin ng dyablo, wag mo muna ituro sa anak mo yan. Hindi niya maintindihan, bata pa yan. Alam niyo po, mga minamahal kong katatay, kapwa tatay, daya yun ng dyablo. Hindi yun totoo. Kasi as early as their age, dapat yung mga batang yan inatututo na. Opo. Sabi nga ng kasabihan, hubugin daw ang yantok habang hindi pa nagtitiktok. Di ba? Hubugin ang yantok habang malambot. Tama. Nakakalagay, tama. TikTok yata nasa isip ko eh. So, be steadfast. Pag sabihin steadfast, loyal, maging constant in instructing your children, ang ating mga anak. Kaya challenging ho eh, ang maging tatay. Kaya saludo po kami sa mga Christian father na nakapagpatapos na ng anak, nakapagpakasal na ng mga anak, may mga apo na, and yet tuloy-tuloy pa rin sila in instructing their apo. Apo na, apology na ngayon, apologies na sila. Apostolic ministry na, and continue yung pagtuturo. Kasi yan pala po hindi basta. So Father, ano yung inaasahang areas that we need to be steadfast in instructing your children? Wag ang Coco Melon ang magtuturo, hindi si Miss Rachel ang first instructor. We, as the Father, should teach them. Lalo hindi ang doktrina ni Vice Ganda ang magtuturo sa kanila. We, as the Father, should teach them what is right. Nakakalungkot eh, pag nabigyan natin ng ganito, ito na nagtuturo sa ating mga anak. Anak, manood ka. Nako, pinanonood sa YouTube yung mga kabaklaan. Sinong gumawa ng mga... Yan, nako, ba't ang anak ko napipilandok na? Eh kasi babad sa Netflix, iniwanan mo, ang nagtuturo si TV, hindi ikaw. Maging careful po tayo dyan. Blessing ang technology. At the same time, may dyablo sa likod din yan. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa mga traditional parents pa rin. Yung traditional parenting, mahalaga pa rin po yun. Technology is good, but we need to temper it with tradition. Yung tama pa rin pagdidisiplina. Ako'y naniniwala dyan. Kasi ang inutusan ay tayong mga tatay to instruct our children. Number 2, be steadfast in instructing your children. Number 2, ito yung dapat din po tayo maging magpakatatag. Ito yung isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang ama. Be steadfast, Father, in showing pattern to your children. Binanggit ni Kuya Ambit ito kanina sa kanyang, ano ang pagiging isang ama? Ano yung fatherhood? It is showing example. Ito yung nakakapayo ko at nakakapaiyak. Kasi bakit mabigat ang maging isang ama? Sapagkat may ganitong utos ang Panginoon sa atin,
na hindi lang dapat tayo good in instruction, but we should accompany it by good example. Mabigat. Tingnan niyo po, ang sabi ng Joshua 24, verse 15. Ito yung kinanta ng walang sumbat couple nung nakaraan. Sabi rin sa last part, but as for me, inuna muna niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sa ganang akin at ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Yan pala po yan eh. So talagang ang steadfast father, isang area na una, instructing our children. Number 2, in showing pattern to your children. Bakit ko po ito nasabing mabigat? Kasi tayo may makahinaan din. Halimbawa, nagtuturo tayo na magpakahinahon. Ay may mga tagpo na ikibugnot eh. Lalo, hindi makaintindi. Kahirap talaga kasama ng ulaga, yung hindi makaintindi. Ay ngayon, may bata kang nakatingin. Okay lang kay daddy? Okay lang ako. Kasi ayaw mong matutong, talagang nakakahawa eh. Pero, kaya challenging yan. Be steadfast, father, in showing pattern to your children. Si Joshua, sabi niya, as for me and my house, sa ganang akin at aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Siya muna. Sabi niya, ako muna. Tatay. Kaya ito po yung mabigat. Ang role of father, kaya ngayong iba, ayaw na lang maging tatay. Ako'y nanay na lang din. Kasi alam talaga nilang mabigat ang maging tatay. Kaya ako ay isa na lang, unicorn. O ako ay isa na lang na eclabouche or Chevrolet o fluid, blah, 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 blah. Kasi very challenging ang maging tatay. Pag iyo talagang papangatawanan siya, ay madali mambuntis. Pero yung maging panugutan mo yan at in-nurture mo yan in the admonition of God, hindi yun biro. Kaya lalo itong topic na ito, yung showing pattern. Anong gambigat na rin. Tingnan po, bakit mahalaga yung, hindi lang magaling magturo tayo, kundi dapat magaling din tayong gumanap. Tingnan po ito. Ito yung napansin ko rin. Totoo ito. Children are quick to detect inconsistency and to despise hypocrisy. Ang bata ay madaling makadetect na hindi ka consistent at ayaw ng bata ng mayabang. Halimbawa, nadedetect ng bata pag inconsistent, papaluin kita, yun. Tapos may ginawa niya, hindi mo pinalo. Nagyayabang lang pala ang daddy. Huwag kang maninigarilyo. Kung bata ka, papakain ko yung sigarilyo sa iyo, ha? Bili mo nga ako ng isang Marlboro doon. Alam niyo, yung utak ng bata, detect niya may inconsistency sa tatay. Binabawalan niya ako, pero siya ang gumagawa, ay, wag kang mag-inom! Ay, pare, shot muna. Yung bata, ano ba yun? Ba't ang sawa niya wag daw, pero siya ay gumagawa? Huwag mo uwahin ang kapatid mo, ha? Pero kitang sinasampiga ang kanyang ina. Ano yun? Ba't parang the children is very quick to detect inconsistency and hypocrisy. Kaya maraming bata, ito, pag sa simbahan, naku, napakabait ng mga magulang. Pag uwi sa bahay, nagkakanan. Yung bata ay nalilito. Bakit? Bakit sa church, kayo po'y parang napaka-behave. Mabati kayo sa iba. Pag uwi sa bahay, kayo nag-aaway ni daddy. Alam nyo, nadedetect yan ng bata. Kaya nakakatakot kaya ako'y natatakot. Nakakatakot, bakit? Halimbawa, nagtuturo ako. Kayo ay ganyan. Si Amber inalaki din. Ba't ikaw ay daddy gayon? Nagigibing, hindi ka nagigibing. Shhh, kumaingay. Pwede bang ganun mo lang yon? No. Kaya po ito'y challenging. Yung point number 2, isa sa punto sa talagang tayo yuyuko sa Panginoon, daily we need God. Paano yung gagawin? Una, daily seek God's grace in prayer. Yun po naman yung payo ng Panginoon sa atin. Hindi natin to kaya. We need to daily seek God's face. Lord, help me. Ako'y tao din. Ako'y mahina. Ako po'y may anak na nakatingin sa akin. Help me to walk according to your will. Sapagkat ako'y nagseset ng pattern. Ako'y nagseset ng example. Pagka ako'y nagkamali,
ito ang kanyang susundan. Yun yung mabigat dun eh. Yun yung mabigat. Ba't kayo? Yan, yun yung mga balik na gano'n ng salita. Ba't kayo? Igalang mo ang pastor. Ba't kayo? Hindi nyo siya ginagalang. Maging mapagbigay ka ng, ba't kayo? Ang daming gutom, hindi ka nagbibigay ng pagkain. Yung babalikan ka ng gano'n. Anong gagawin natin dyan? We need to seek God's grace daily. Lord, mabigat Mabigat palang mandato mo, Panginoon, sa akin, but I need your grace. Kasi kung hindi ikaw, tatay, ang maglilid sa family, magseset ng pattern, alang kapitbahay ang gayahin. Anak, bulok naman ang tatay na pattern. Tingnan mo yung kapitbahay, gayahin mo na lang yun. Bakit yung ba ang tatay? Itanong sa nanay. Naalala ko yung kay Rudy Fernandez papasukin mo ako! Alang-alang sa mga anak natin. Sabi ni Rudy Fernandez nung asawa ako nakakakilala ng anak natin. Yung pala hindi tiyak. Anyway, pang Mother's Day po yun. Okay. Daily seek God's grace in prayer. Kaya iba, paternity test. Okay. Pinadi-DNA. Kanino nga ito? Ba't ito'y ganitong hitsura? Okay. Daily seek God's grace in prayer. Sa atin. Number 2, constantly watch and walk in God's way. Ito na po yung binabanggit ko kanina. Be on guard. Kaya ako pa naman, ako yung minsan pag sa driving, ako minsan yung ako yung ma-comment. Kasama ko minsan ng aking anak, buti na lang tricycle. Maingay. Hindi niya rinig yung aking mga kurakot ng mga dahil kung nakakotse na, kaya hindi ako binibigyan pa ng Diyos ng kotse. Dahil pag kotse, rinig na Amber yung aking mga murmuring sa... Kasi sabi rito, you need to constantly watch and walk in God's way. Babantay mo yung sarili. Teka. Okay. Narito ang aking anak, medyo dapat ako ay kalma. Kasi nakatingin siya Kasi pag nakita ng anak ko na ako'y palamura, nanunood lang yon. Mamaya pag magro-road rage na rin yun. Why? Nakikita sa daddy. Pero pagka ang daddy kalma, parang may na-accident rito, anong kalma nung tatay na yun? Si Pastor Manny, pahingi ng yelo. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Yun lang ang nangyari. Ako, kung ako yun, ako dadula. Pero, constantly watch and walk in God's way. Ay, saludo po sa mga tatay na phlegmatic pag magre-response sa problema. Pero hindi man sa oras. Yun lang sa problema, yung hindi agad reactant. Yung nakapagkape na ang lahat. Ang langaw ay nakainom na, hindi pa rin siya tapos magkape. Okay. Constantly watch and walk in God's way. Yan po yung pag-pray natin. Na Lord, ako lagi mong bantayan at maging watchful din tayo sa ating sinasalita, pinapanood, mahalaga din po yan. Sa bahay, gusto mo maging behave ang iyong anak, Papa! Yan! Takin mo! Takin mo! Pagkita mo yung anak, may patpat at nananaga ng kalaro. Bakit? Pinapanood sa Netflix, puro brutal. O kaya naman, puro kabaklaan. Daddy, bagay ba tong dress ko? Anak, utoy ka! No, you need to respect my feelings, Daddy. Yan! Naging nadali na ng wokeness. Okay? So, constantly watch and walk in God's way. Ito pa ang maganda po. In showing pattern, happily show the beauty of obeying God. Tingnan niyo po, may nakalagay na word na happily. Linggo ngayon, sisimba daw tayo. Masaya ang naglilingkod sa Panginoon. Pero yung kanyang mukhang Biyernes Santo. Happily show the beauty of obeying God. Balanse. Kumbaga, nakikita niya na may challenge sa paglilingkod, pero at the same time, makita rin pala ng ating anak na may masaya ang naglilingkod sa Panginoon. Merong joy. Kaya okay lang na pagkagaling sa church, nalabas minsan ng family, you eat a while with your family. Hindi yung, alam nyo na, yung parang napakalungkot ng buhay Kristiyano. Yes, may lungkot, pero hindi puro lungkot. Tama? So yan po, bilang tatay, we need to happily show the beauty of obeying God. Masaya ang maglingkod sa Panginoon. Kaya, mabigat, pero nakakatuwa ito. Dito dapat tayo maging steadfast. Una, instructing your children and our children. Number 2, showing pattern to your children. Honoring of God at all times should be the supreme aim of a Christian home. Yan po yan.
Ba't natin ito gagawin lahat sa ating pamilya? Hindi para maging ulirang pamilya ng dagatan. Ulirang pamilya ng Santo Niño. No. Yan ay mababaw na motivation. Why we will do this? Because we want that God be honored in our family. Yan yung maganda. Iginagalang ang Diyos sa loob ng ating pamilya. Yan yun. Number 3. Naman po yung hanggang 4 lang. Una, be steadfast, father, instructing your children in showing pattern. Ito po yung isa pang challenging. Be a steadfast father in disciplining your children. Yan. Genesis 18:19. Ito po yung ating basahin. Genesis 18:19. Sino pong pamilyar sa inyo sa talumpati, sa tula ni Balagtas? Yung, hindi yung Florante at Laura, masyado mahaba. Yung Laki sa Layaw, Cheprox. Hindi yun. Ang Laki sa Layaw, ngayon, Karaniway, hubad. Sa bait at munit, sa hatol ay salat. Sa ligayay, salat. Maling paglingap sa bugtong na anak. Tatay, sabihin nyo nga ang ano? Wala na. Paki-check nga dyan sa internet. I-post nyo nga yung part ng ano yan. Kasi may kinalaman yan dito eh. Genesis 18:19. Yun lang yung script nung tula na yon. 18:19. Florante, ano yan? Francisco Baltasar, yung tula sa Laki sa Layaw. Genesis 18:19. Sabi po rito ng Bible, for I know him, Abraham, that he will command his children and his household after him. Number 3 po na we need to be constant, mga tatay, ay paghabang bata pa, ang mga bata, o medyo malaki na, iba ng approach eh. Yung tinatawag nating disciplining your children. Ito po yung mabigat. Sino po rito ang nakapamalo ng anak? Nung kayo po, yung maliliit pa po yung mga anak. Nakapamalo. Okay. Sino rito ang pinalo ng anak? Pati, maiisa ko ka. So, tingin ka po nakapamalo ng mga bata? Kayo po ba'y nagsisi na napalo niyo ang inyong anak dati? Hindi. Ano ang problema ng generation today? Ng generation ng mga millennials, generation ng letter Z, at ng mga alpha generation? Ano yung malimit na problema? Yung disiplina ay hindi na umiiral. Tama? Yung disiplina ay hindi na napapairal. Why? Sa sobrang pag-iwas, kasi may mga tatay talagang nakakaabuso naman sa kabilang dako. Pero nang ibinubo ang planggana ng tubig, kasamang napatapon ang bata. Ano yon? Hindi may planggana, may bata. Tinapon yung tubig, kasama yung bata. They throw the baby with the water. Ang ibig sabihin, tamang may umaabuso. Pero dahil doon sa umabuso, natanggal na yung pagdidisiplina ng mga magulang ngayon sa anak. Ako po'y napalo din ng aking tatay. Bakit? Nilagyan ko ng chewing gum ang buhok ni Hazel. Nag-away kami magkapatid. Ay, chewing gum? Yun lang ang natandaan ko ako'y napalo. Kumuha ang tatay ng madre cacao. At ang haplit ng pagmamahal ay nanam naman. At mula noon, tinandaan ko na, lulunukin na lang ang chewing gum. Nanuhan niyo yun? Ibig sabihin, nagalit po ako sa akin tatay? Hindi. Hanggang ngayon tanda ko na meron akong maling ginawa, kaya ako ay napalo. Ang pagpalo ay pagmamahal. Yan ang aking Sabi ko pag si Amber pinipiti ko pa lang. Pero inihahanda ko na yung pamalo ko dun sa kwarto. Kaya kita mo to? Gusto mo ba itong lumapat sa puwit mo? Daddy, may diaper.
Itatanggalin natin yan. May diaper daw siya. Nakakatwira na, may diaper. Eh, di na lang, may diaper nga pala. Tanggalin ang diaper. Matalino masyado to eh. Kaya ayaw ko masyadong patalinuhin yun eh. Nangangatwiran. So, nangangatwiran na ho eh. Nalaban eh. Very important po yung tayo ay nadidisiplina. Sa atin naman po mga tatay, hindi may reign of terror. Yan. Sige, basahin natin muna yung sabi ni Francisco Baltasar. Pag-ibig, anak, aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Sapagat ang mundo'y bayan ng hinagpis. Yan ang totoo ha. Sanay ka sa saya. Aliw na aliw ka sa bahay. Paglabas sa mundo, abay, nagbabagsak pala ang teacher. Nananagwak pala ang mga driver. May matapang palang kaklase. May bully. Sapagat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat tibayan ng tibayan ang dibdib. Ang laki sa tuway, walang pagtitiis, walang ilalaban sa dahas ng sakit. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Hindi kasi makapagdamit siya ng kusa. Sa bait at munit, sa hatol ay salat, masaklap na bunga sa irog na anak. Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng batay, nunukal, ang iba marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Mabigat ang sinabi. Kaya huwag tayong magagalit mga anak pagka tayo dinidisiplina ng ating mga magulang kasi ipaghahanda sa mundong mas malupit. Nga po. Kailangan isa ko para wag maglayas. Sabi po rito, no family can be properly brought up without household rules. Tama po ba yan? Laala ko nung kami mga bata, ang inay ay may work, ang tatay ay driver. Sa aming dingding ng pinto ay mayroon diyang 10 utos ni ina. Biolis commandments. Nakalagay na doon ang aming gagawin. Pagising sa umaga, maligo, mag-almusal, tulungan ng ihanda si Hazel, ganyan. Meron yung may nakapaskil doon sa dingding. Kasi wala siya eh. Nagwo-work ang aking mother. Pero meron siyang instruction at doon ako namihasa na merong sinusundang pattern. Nakondisyon ng aking utak na merong kadapat ginagawa. Sino may dahil? Ang mga magulang ko. They train me to be like that. Hindi ako binubugbog para mag-aral. Ako kusa nag-aaral. Natulong ng gawaing bahay. Why? Kasi nadisiplina. Pero yung, bahala ka sa buhay mo. Pabayaan mo ang batang maglakad na mag-isa. Hindi yan papunta sa pangganda. Titingin mo, lakad ka nga dyan sa mall. Saan ka pupunta? Sasakay sa escalator, malalaglag. Tingnan po, kaya sabi rito, no family can properly brought up without household rules. Rules should be simple, clear, reasonable, and inflexible. Yan po yan. Sa mga bata, ay kita ko talaga pagka sinabi mong ikaw ay pipitiking ko, pag ginawa mo yan, talagang tuluyan mo. Don't make a statement na hindi mo kayang gawin. Pag sinabi mong ikaw ay tatamaan sa akin, pag ginawa mo yan, tatamaan ka talaga sa akin. Pero huwag ka rin magpapromise na may bibigay ako sa iyo na hindi mo naman dadalhin. Tatandaan din niya yan. Kaya pag sabi kong pag ginawa mo yan, pitik ng dade. Alam niya, Amber, yan. Talagang pinipitik ko yan. Kasi bata pa lang, kailan mo patuturuan yan? Pagkadalaga na, mahirap mo nang sampalin yan. Kailangan kausapin na yan. Iba na ang approach. Iba na yung iyong dinidisiplina pagkabata at you admonish na pag malaki na. Magkaiba ng approach yun. Pero habang bata pa, ay talagang kailangan ng latigo ng pagmamahal. Hindi naman. Yung rule of the thumb, hindi naman toong masyadong malaki. May pagkakataon, sabi rito, an untrained child means a lawless adult. An untrained child means a lawless adult. Pag hindi talaga na-train ang bata, pag lumaki yan ay pasawayan. Pag lumaki na. Naniniwala po ba kayo dyan? Kaya malaking role po yan sa atin mga tatay. Hindi naman tayo magkaroon ng reign of terror. Yan na, daddy! Hindi naman ganon. May time lang, tapos binabasa ko yung mga payo, kailan ba mamamalo? Huwag kang mamamalo na ikaw ay galit.
Kaya ka nananaway kasi tama ang iyong sinasabi. Nilabag ng iyong anak ang utos ng Panginoon, kaya kailangan mo siyang sabihan. Hindi naman yung parang mata na lang ang walang mata lang ang walang latay. Ako ang tatay! Sabi ng Bible, hampasin ka! Ang hinahampas si Palakol. Okay, hindi ganon. Okay, Proverbs 22. Tingnan mo yung mga instruction ng Bible. Proverbs 22:15. Ano nakalagay sa salita po ng Diyos diyan? Proverbs 22, verse 15. Well, mas mahabang, ibang talakayin talagang, magandang talakayin din yun yung disciplining a child, pero yung overview lang po. 22:15, paano nga ba yan talagang ginagawa? Bakit kailangang magdisiplinahin ang bata? Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Unawain niyo po yun, ha? Yes, ang bata ay cute. Cute. Pero inaaral natin kay Kuya Albert, total depravity. Ang baby ba hindi depraved? They can be vipers in diapers. Sabi ni Woody Butcham. And I believe so. Ano nakalagay? Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Kaya itong mga bata ito, dapat upo kayo ng ayos. Kasi kamangmangan ang nandiyan dyan, sa mga puso pa ng mga bata. Ano ang magpapalayo dyan? Ang pamalo. No. Pwede bang mamalo ako dito nang di nakikinig? Ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Totoo yan kasi pagka may pamalo, hindi mo lagi lalatugan Kita mo ba yung nakasabit na yon? Gusto mo bang lumapat sa puwit mo yon? Ayaw po. Okay. Good. So, Proverbs 23:13. Anong sabi pa ng Bible? 23:13. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Pamalo. May namamatay, hinampas baga naman ng pingga. Sa batok pa. So, hindi ganoon. Wag. Ano na lang, yung puluhan na lang ng gulo kung ituktok. Lalong hindi. Iyong hampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Sheol. Yan po yung nakalagay talaga sa Bible. Talagang 13:24 ng Proverbs about sa discipline. 13:24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Maminsan-minsan. Hindi naman mayat-maya na tuwing nagpangitay, asbara na. Hindi naman ganon. Okay? Ang sabi, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. So, yan po yung nakalagay sa Bible. 19:18 ng Proverbs. 19:18. Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. Huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Hanggat may pag-asa, ay sawayin. Huwag nating hayaang sila'y mapahamak. Last verse muna dyan, Proverbs 29:15. Ano po ang sabi ng Bible? Ang kawikaan, napakayaman po sa instruction dyan 29:15. Ang pamalo at saway, tingnan po ito. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Ang gagawin natin sa talatang yan? Mas matalino pa tayo dyan. Ako po ay psychology ang course, kaya ako ay malimit din mag-check ng mga usapin ngayon sa mga psychology, society, blah, 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 blah. Kita ko ang tinuturo huwag disiplinahin ang bata, hayaan mo siyang matuto sa kanyang sarili. Ano daw? Yung mga prinsipyo ngayon sa DepEd, yun may marami dong mga mali Yung didactic na pagtuturo na ikay makinig, ikay umupo, ikay makinig. Hindi, hayaan mong i-discover mo ang sarili mo. Ano ba na-discover niyan? Kamangmangan niya nasa puso. Hindi man na-discover niya puro kamangmangan. Kaya tingnan nung na-module na walang tuturo, anong effect sa mga bata na laki sa module na walang tuturo? Aba, nagpapump nung inatakas sa puso. Puwit ang nataas Ay, delikadong maging doktor ito. Bakit? Yan ay sample ng Module Academy. Talagang nakakatuwa.
Siguro mapapangit yung inataas mo. Gagaling na din naman. Pero imagine mo yon, yung gumawa ng hagdan na ano gayon? Saksok na gayaan. Bakit? Puro ano lang Wala nag-i-instruct. Ikaw ang mag-aaral sa sarili mo. Self-study. Subukan mo. Try mo. Kung ikay matututo talaga. Kaya very important na may nagdidisiplina. May nagtuturo. May nasaway. Kasi isang araw yung nasaway sa'yo, pasasalamatan mo. Tama pala yung sinabi mo Kahit ako medyo napahiya nun, pero tama. At ako'y natuto. Kaysa naman na, tama yan, tama. Okay, ramdamin mo. Anong nararamdaman mo, Utoy? Pakiramdam ko, isa po akong bulaklak. Okay, tama. Igagala ko yung feelings. Stupidity. Yan na ngayon ang nangyayari. Ano yung sabi? Your feelings matter. Tapos ang palabas niya yung inside out pa na, talagang ako'y malungkot. Ako'y puro kalungkutan. Yung puro damdamin. Hindi tinuturo ng magpakatatag ka nga. Kasi ang mundo ngayon malungkot na. Ang mundo'y Tapos puro yung kabebehan. It hurts. Yung mga, naunawaan nyo yan? Kaya salamat po sa mga tatay na pinatatatag kami dahil kami inyong dinisiplina noon. Hindi kami galit. Kami po ay nagtampo lang noon. Pero wala na yun. Lipas na ibig sabihin, we learn. Natuto. Kung wala, bahala ka sa buhay mo. Lagyan mo pa ng lagyan mo pa ng bubble gum, pati yung mata. Epoxy na, lagay mo. Buti na lang, nanaway. Okay? Lalo naman pagka-Kristyano ng ating mga magulang, lalo tayo makikinig sa kanilang saway. Amen po ba, mga young people? Lalo pag ang mga mamit, daddy nyo ay Christian, lalo kang makinig. Bakit? Dalawa ang igagalang mo Bilang authority nila as parent, at sila'y word of God ang dinadala. Talagang gagalang ka dyan. Dalawa ang babanggain mo Sila bilang magulang at ang Panginoon na nag-ordain sa kanila over you. Disciplining your children, napakahalaga po nito. Ang sabi ng Revelation 3:19, hindi ako mahal pag ako'y pinalo o ako'y sinabihan. Pagmamahal nga yan. Kasabi ng Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Tingnan, ang pagmamahal ng Diyos ay kakaiba. Sa mundo ngayon, tolerance, tanggapin mo, okay lang yan, miski mali, okay lang, no. Nang ang Diyos ay nagmahal, He chasten. Sinasaway niya at pinarurusahan ang kanyang iniibig. Kaya ikaw ngayon magsikap at magsisi. Dahil si Amber, mahal ko, pag hahawak kayo sa wire, hold! Pag siniguan ko ba ang aking anak, hindi ko sa mahal, Amber, makokuryente ka niyan. Ayan, nangatal na. Nangatal. Ano ba yan? Pag mahal ko yan, sasaway, Hoy! Lason yan! Stop! Uy, alam may truck. Baka magalit pag sinigawan ko. Dahan-dahan, mababangga ka na. Sisigawa. At papaluhin ko pa pag nahawa. Yung bata kayo sabi ng wag layas ang layas. Bakit? Mahal mo So alam niyo naman, wisdom Len. Lord, give me wisdom. Paano ko ba i-deal itong unruly child ko? Hindi man karakarakay, jujumbagin mo na agad. Kaya lagi yung prayer, Lord, help me. Ako'y spirit-filled bago ako manaway, Lord, nawa. Ikaw muna ang pumuno sa akin. Kaya maging sa Bible, nakalagay sa Colossians at saka sa Ephesians, be filled with the Holy Spirit, be filled with the Word, bago yung instruction about leading the family. Napakahalaga. Number 4, at huli, be steadfast in instructing your children, be steadfast in showing pattern to your children, be steadfast in disciplining your children. Paano pag malaki na? Well, ibang issue na po yun, iba ng approach. Pero hanggat nasa pamamahay natin, we need to impose discipline. Kung ayaw mo sa pamamahala ko, maluang ang pinto ng bahay, you may go out. Try mo. At yan ay pagkaanak na may bait, magre-realize at babalik uli. Ang kanyang kanta ay, ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Okay, number 4, last. Be steadfast in praying for your children. Yan po yung huli. Alam niyo, yung unang tatlo, mawawala ng bisa pagka itong pang-apat ay hindi natin nagawa. Powerless ang ating pag-i-instruct. Powerless ang ating buhay na magpakita ng pattern.
Powerless ang ating discipline. Magtatanim lang tayo ng galit sa puso nila pag hindi natin sila pinapanalangin lagi. Kaya sa atin po ng mga tatay, hindi lang ang ina ang dapat mapanalanginin. Sa totoong buhay pala, ang ama. May talata ba tayo? Yes po, si Job. Tingnan ang Job 1. Tingnan ang trabaho ni Job. Kasi nakakalungkot po, maraming ama, akin na-observe lang, hindi naman kayo yon. Na-observe ko lang sa iba. Akala yata ang pagiging tatay, may bigay mo lang yung pagkain, pananamit, mapaaral ang anak, mapagpatayo ng bahay. Well, those are need. Pero may dimension na kulang talaga eh. Hindi puro pera ang kailangan ng ating anak. Bagaman kailangan yan. Kundi yung ating panalangin. Tingnan po si Job. Sa Job chapter 1 verse 5. Kaya pag si Amber nahahawakan ko minsan niya yung ulo, pagka si tulog, ako'y nabulong. Singking, hindi, ako talaga yung nagpe-pray sa Panginoon. Lord, aray iligtas mo ng bata. Habang bata pa, maligtas na. Maging maligaya rin sa iyo, maglingkod sa iyo. Yung mapapayak ako eh. Okay, verse 5. Then naalala ko lang, very napakahalaga ng panalangin ng ama. Napakahalaga po niyan. Tingnan nyo. Verse 5. Sige, kayo nga muna ho magbasa. At ako'y nagre-recover ng aking damdamin. Sige, pagbasa nga po. Ready, read. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Anong ginagawa ni Job? Nag-birthday party ang kanyang mga anak. Okay? Anong ginawa ni Job? Maaga pa. Tingnan na, bumangong maaga sa kinaumagahan. Anong ginawa niya? Ba't siya bumangong maaga? Mag-aalam na agad ang baka? Well, pwede rin. Magtitipla ng kape. Bakit siya bumangong maaga? Ano yung kanyang ginawa? Naghandog ng handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Ilan yung anak ni Job na una? 10. So early morning, babangon si Tatay Job. Ipagpe-pray si panganay, Lord, anong kanyang prayer? Ang kanyang prayer, marahil ay nagkasala ang aking anak at itinakwil ang Diyos sa kanilang puso. Alam niya eh, ang kanyang anak ay bagaman natuturoan na niya, pwedeng nakikinig. Pero sa puso, dami-dami bawal ng daddy. Hindi lang makalaban kasi siya nga ang tatay. So alam niyang sinusumpa ng kanyang mga anak, marahil ang Diyos sa kanilang puso. O, tayo din mga tatay, ganun. Hindi porket na-attend ng ating anak, okay na yan. Niniting ko yung puso niya. Alam niyo ni Job, anong kanyang ginagawa? Araw-araw, pinagpe-pray niya ang kanyang 10 anak. Ginagawa niya to palagi. So, ang akin po iisa pa, kaya maaluwan-aluwan pa. Malay niyo, madagdagan. Pero yung maraming anak, at may apo na lalo, anong ating gagawin po? Itapagpe-pray natin sila. Hebreo 4:16. Ang sabi ng Bible sa Hebreo 4:16, ang nakalagay po dyan, Hebrews chapter 4, verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Isa sa napakagandang legacy natin bilang tatay na dapat tayo magpakatatag ay ang pananalangin po para sa ating mga anak. Kasi once ay umalis na sa bahay, Kuya Ambet, hindi mo na alam eh. Yung lumabas na ng pinto ng iyong bahay, Tito Sergio, control mo pa ba yun? Hindi mo na govern yun eh. Anong ating gagawin doon? Ay di tayo ay manalangin sa Diyos para sa kanila. Napakahalaga po niyan. Kaya yung pagiging mapanalangin ng ama, yan po ay hindi lang ang ina ang talagang dapat magaling manalangin. Lalo na pala ang mga tatay din. Ako po yung merong alam na ang ginagawa niya, ang ninong Joseph yata napakinggan ko nito, ipinayo niya nung nag-counseling, tama nga ba Tita Joy? Sinong kasama ko sa counseling? Ang payo doon ay, yung unruling anak, pinupuntahan nung ama sa kwarto kasi pinagpe-pray yung kanyang anak habang tulog kasi hindi makakalaban yun eh.
Habang tulog, hinahawa ko ng ama yung kanyang anak at ipinagpe-pray yung kanyang anak. Meron din naman akong alam po na pag umalis na yung anak, may puntang school, may susi naman siya ng mga kwarto, papasok yun sa silid ng kanyang anak, luluhod dun sa kama at ipinagpe-pray yung kanyang anak. Why? Grabe ang demonyo ngayon. Ang gusto talaga niyang wasakin na yung ating mga pamilya. Apo. At alam niyo po ba, ang katatagan ng ating mga anak ay pagka okay kayong mag-asawa sa pamilya. Totoo po yan. Wala kaming pakialam sa dami ng pera. Wala kaming pakialam. Ang maganda ay ang pamilya'y buo. Tatay at ang inay. Titibay ang mga anak. Kaya tayo namang mga tatay, ipag-pray talaga natin sarili to be steadfast in the Lord. Maging matatag din tayo po sa Panginoon. Kasi mabigat ang role natin as a father, pero nakakatuwa sa privilege na ito. Na when we look back in our life, kung tayo tatanda, na tayo pinagbigyan ng Diyos ng biyaya na makapag-handle din ng isang pamilya. Na ano yung gagawin natin sa ating pamilya? We need to instruct our children. We need to show pattern to them. We need to discipline them with love, and we need to pray for them. Nawa po ay napagpala tayo ng salita po ng Diyos. Ngayon pong hapon nito,